Anong klaseng tao ka? Natulungan mo kami ng 10 piso. Yung binalik mong problema sa amin, 100. Wala na po matitira sa amin. Yung bahay po namin, ibebenta po para lang may balik po ako dun sa mga hinikayat ko. Mayor, tulungan niyo po kami kasi meron po kaming mga tao na nayaya at kami po yung binabalikan baka po yung buhay namin pati ng pamilya namin yung kapalit. Aabot sa halos 1,000 katao ang nabiktima ng isa umanong paluwagan scam sa Pasig City. Ito ay maituturing umano na pinakamalaking scam na yumanig sa lungsod matapos mambiktima ng napakaraming Pasigenyo at umabot na sa iba't ibang lugar sa labas ng Pasig. Umiiyak, galit, nagmamakaawa at natatakot ang mga biktima nang lumapit sa Ainus Pasig. Ang ilan sa kanila galing na sa Pasig City Police Station na ilang araw nang dinadagsa ng mga nagrereklamo sa iisa umanong scammer na si alias Chona. Ilang biktima, mga politiko sa lungsod. May mga inipon o hindi naman kaya inutang pa ang pera para makapag-invest. Ang iba, galing pa sa malalayong probinsya na ang tanging nais ay kumita at umayos ang buhay sa tulong ng paluwagan. Ang kapital ko po ay pumapatak na ng mahigit 8 milyon. Ang kailangan po naming makolekta kasama po yung interest sa hanggang December 30 kasi po December 15, December 20, December 30 umabot na po ng humigit kumulang 12.8 million. Sa akin pa lang po yun at saka po sa asawa ko po. Iba pa po yung sa mga kasamahan namin. Meron po kaming kakilala na konsehal pero di na po namin mapakalanan. Ang total investment niya po dahil kumukuha na siya ng mga investors more than 100 million, isang tao pa lang. Meron rin po kaming kakilalang isa rin pong politiko rito sa Pasig na 150 million naman po ang total investment. Kasi kumukuha rin siya ng mga investor. May kamag-anak o mga kaibigan niya o mga colleague niya rin na sa mga dito sa Pasig. Umaabot na po ng almost 1,000 na tao ang nakikita namin kasi sa isang sales associate meron po siyang under na pagkarami-raming tao pa na nabiktima na. Ang dami namin, yung iba galing pa po ng Mindanao, yung iba na po, yung magpapakamatay na po, meron naglaslas. Opo, grabe po talaga yung stress na dinudulot niya po sa amin. Kasi biruin mo po, yung iba ipinangutang pa po, galing pa po ng probinsya. Yung anak po, ooperahan, yun na lang po yung huling alas, tapos hindi po talaga niya nire-replyan. Gusto ko lang naman po, may balik sa amin yung mga pera namin kasi di naman po namin pinulot yun eh. Pinaghirapan po namin yun. Tulad po nito, galing pa po akong probinsya. Yung asawa ko bed rest pa, mas may 2 akong anak. Wala na kami makuha ng pera. Kasi sa kanila lahat ng ipon namin. Balik po yung capital po namin. 760,000, inikot siya ng 1 year, aabot siya ng 4 million pag kinuwenta. Kaya wala pa kami nakukuha kahit may kising kunduling. Meron po akong lifetime na karamdaman. Hindi ko na po babanggitin kung ano po yun. Pero sa kagaya ko po, dahil nabulag din po ako sa mga offer at gusto ko pong makatulong din sa mga ka-patient ko, naghikayat po ako ng mga tao para sumali at meron din po silang pambili ng maintenance na gamot. Kaya po ngayon, lahat po sila, ako po yung hinahabol. Wala na po matitira sa amin. Yung bahay po namin, ibebenta po para lang may balik po ako dun sa mga hinikayat ko. Marami po sa amin ang nagbenta na ng property para lang mabayaran yung mga pinagkakautangan namin. Katulad ko, inutang ko din yung ininvest ko. Kaya magigising kami, parang gusto namin sabihin na sana sobrang na lang lahat. Kasi gigising kami na ang dami naming utang kasi akala namin totoo lahat yung payout namin. Puro kami upset kasi pinaniwala niya kami na makakasahod kami hanggang sa hindi na namin nakuha yung pera namin. Magpapasko pa naman, hindi na siya naawa sa amin. Kaya nananawagan po kami. Tulungan niyo po kami, Mayor. Tulungan niyo po kami kasi yung mga tao po, Mayor, tulungan niyo po kami kasi meron po kaming mga tao na nayaya.
At kami po yung binabalikan back po yung buhay namin, pati ng pamilya namin yung kapalit. Dahil po sa laki ng pera na naipasok sa kanya. Sana po maawa po kasi yung anak ko po meron din pong sakit sa puso. Ako po meron po akong sakit ng habang buhay. Tapos yung anak ko po may sakit po sa puso. Kada 21 days, nag-i-injection po siya. Sobrang saklap para po akong binabaon sa lupa. Paggising ko lang parang ayoko na pong kumilos, wala na pong gana. Iniisip ko po yung mga tao, bakit ko pa sila sinama dito? Noong una, wala umanong naging problema hanggang sa nagsimula ng magdahilan si Chona. Matagal na po din akong nagpapaluwagan kaya ako po nakilala itong tinutukoy po namin. Bali po nagsimula ako ng yung Bentapal or Bipal kung tawagin niya, September 2022. Kung iisipin, mahigit 1 taon na po ako sa kanya. Yung una, may pinakita po kasi siyang picture ng tao na nag-claim talaga ng pera na ipinasok namin or ipinapasok sa kanya. Talagang parang reasonable po yung mga offers. Yung halimbawa, yung 30,000 mo magiging 40,000 tapos mahigit 2 buwan dahil naaalala ko po noon, September 4 po ako unang beses na nagtanong sa kanya tungkol dito sa Bentapal na to. Ang offer po noon ay 30,000 turns 40,000, ang sahod ay November 30. So technically halos magdadalawang buwan na siya, ganun katagal. Kaya hindi ko po pinaghinalaan. At saka kompleto po siya ng papel na pinapakita sa amin, may kontrata. Kaya po napasali po ako dito. Nung huli na lang po na nakakutob na ako, kaya po nag-out ako. Kaya lang po, hindi po na-out agad kasi nga po, nag-declare na siya ng mga kasinungalingan niya na naamla po siya. Direct po ako sa kanya. Siya po mismo, tinawagan niya po ako, ipinaliwalag niya po sa akin yung paano yung Bentapal. At nakita ko naman po na okay naman po, hindi naman too good to be true. Kaya po napasali po ako. Yung sistema po kasi niya ay pagka malapit na po ang pasahod, maglalabas po siya ng bagong mga offers. Yung ang hirap pong sumahod, ang hirap pong kuhanin ng sahod, yung bang wala ka nang magagawa kundi sige kung ano yung offer, ibigay mo na lang sa akin yung ganito. Minsan nagdadagdag pa po kami kung halimbawa ang sahod po namin ay 40,000, may ilalabas po siya mga list na mas mataas pa sa 40,000. Kaya po yun po yung tinatawag na sumosobra sa mga pay-in. Yun po yung palagay po namin ay yun yung nabubulsa niya. Ang ilan sa kanila nang hikayat pa ng mga kaibigan at kamag-anak na mag-invest at ngayon ay pinuputukan na ng kanilang mga nahikayat. May mari kasi ako na nag-iimbest talaga sa kanya, matagal na. Tirinay ko lang naman dun sa kumari ko na downline din niya na SA na ngayon. Ngayon, nung nag-payout na ako ng sunod-sunod, yung kumari ko na yon na sinasabi ko, dinirect niya na ako kay doon nga kay sa tapos nung okay naman yung smooth naman yung transaction kasi ang tagal na sa kanya eh. Tapos nung okay na, nung smooth na, ngayong September ako nag-reseller sa kanya kasi nga nakita ko malaki nga yung kitaan doon. Tapos nung una naman, nakakapag-payout naman. Tapos itong December, nagtataka na ako kasi puro siya paubos ng offset. Yung offset kasi, bali, parang kunwari may payout ka sa akin ng gantong December 15. Tapos, yung December 15 na yun, babagsakan niya kami ng bagong list. Tapos dapat ipamine namin yun sa mga downlines namin na may mga payout. Tapos i-roll ulit ng mas maagang payout. Kung December 15 ang payout namin, December 7, magbibigay na siya ng list. Mas maaga ng 1 week compared dun sa may payout date namin. Para maubos namin yung amount ng total ng December 15 na yun. Binigyan niya na ako sa akin ng mother list. Sa 15K, 1K. Tapos sa 20K, 2K, tapos 50 above, 5K. Halos lahat po ng friends ko dito sa Pasig, talagang laging napopost siya. Ang dami ng umangat yung buhay, ang dami ng yumaman. As in, totoo naman po talaga yun. Marami naman po talagang nagkaroon ng magandang buhay dahil sa and yun, isa din naman po ako doon na nagkaroon din po kahit papano ng trabaho kasi yun nga po, reseller po niya ako. Sa part po kasi ko bilang reseller, sobrang hirap po kasi ang dami ko pong taong nasa ilalim and ayun,
sila po, ako po yung hahabulin kasi gumawa po ako ng sarili kong contract na pinapasa ko po sa kanila. Then medyo malaki na po kasi parang nasa 20M na po hanggang February. Dahil lang nangyayari po kasi offset. Imbis na sa sahod po, ang gagawin nila, magmamine po ng bagong slot. Tapos, hindi po nila, kasi pag malapit na po yung sahod, pwede pong mag-mine ng bagong slot, hindi mo po kukunin yung sahod mo, yung tira na lang po. Kaya tumutubo po yung pera. Ganun po yung dating. Kaya lang, ayan, maganda rin po na ganito na interview para po malaman din po ng mga kumuha sa akin, mga naka-downline na talagang lahat po ng pera remitted po talaga kay ate. And meron naman po akong proof from everyday po kasi nagpo-post ng list, may cut-off, pinapasa po via messenger, ganun po. Sinabi ko naman po sa kanila na kahit anong mangyari, hindi naman po ako tatalikod. And yung, kasi po may tubo, sabi ko po, gagawan ko po ng paraan, bigyan lang ako ng time kung ano po yung kaya namin na masel or ayun, kitain, ihahati-hati po. Hahati-hatiin ko po sa kanila, ibibigay ko po. Pero humihingi lang po talaga ako ng oras kasi hindi naman din po kaagad-agad yung kikita ka po ng pera at makapag-sell ka ng mga kailangan mo pong itinda. Nangako pa umano si alias Chona na ibabalik ang mga nakuhang pera. Nakipag-usap pa umano sa mga biktima nitong 15 ng Disyembre hanggang sa naglaho na parang bula. Una po parang naniwala kami kasi siya, yung asawa niya, pati po yung tatay niya, sama-sama po sila dun sa opisina nila, pinapaliwanag po namin, may itinaas na papel, nakita na aninag po namin, yung ibang mga SA, kaya nilang patunayan na yun nga yung letter ng AMLA, kasi sinabi po nung asawa niya, ito yung letter ng AMLA na freeze nga yung mga account nila kaya hindi kaya magpasahod. Meron po kaming mga pinagtanungan na ahensya, gaya na po nung sa AMLA, kung valid po yung ganong letter at ano po, tinanggi po nila sa kanila galing yon. Doon na po nagsimulang mag-aklas yung mga tao na niloloko talaga kami. Pagkatapos noon, ang sinabi niya, hindi raw sa kanya galing yung papel. May nakarating sa amin na screenshot galing sa tao niya, sa sales associate niya, na nagsisinungaling siya. Kasi yun yung nakita nila dun sa office nila na parehong document. So ngayon, tinatanggi na nila. Kaya hindi rin namin sigurado kung ano yung totoo. Minsan pinapunta niya po kami doon, puro kasinungalingan pa po pala yung ipaparating niya sa amin tungkol sa AMLA. Yung sa pa nga po na gusto naming i-concern, yung pong pagpepeki po nila ng mga dokumento. Alam ko po may karampatang parusa din po yun. Isa pa po yung gusto namin talagang erase na bukod sa pagkaka-scam namin, yung mga ahensyang pinikean nila ng pirma, sana po magawan din po nila ng aksyon yung laban dun sa mga taong tinutukoy namin. Hindi pa po kami nagdumirekta sa pulis dahil po umaasa po talaga kami nung una na papasahurin po kami. Yun po parang napansin po namin na dinedelay lang po kami, talagang pinapaasa lang po. Kaya po kami nagpapa-interview para po baka sakali kung sino po yung merong kakayahan na matulungan po kami. Kasi po hindi po talaga biro yung perang naipasok namin, hinahabol po kami. Nakakaawa din po yung pamilya namin kasi hindi namin alam kung sino na sa mga investors po namin yung baka po dahil hindi namin kaya ibalik agad yung pera, baka po yung buhay naman namin o yung mga anak po namin. Na-AMLA daw po sila, tapos na-freeze yung account nila, tapos may nag-report daw sa nila sa BSP, ganun. Ako po, huli ko po siya nakausap nung December 15 dahil po kasali din po siya sa paluwagan ko. Kasi ang tinanong ko po sa kanya kung dahil nakiusap po siya na yung mga paluwagan niya, hulugan po namin. Kaya inisip ko po na ganun din yung gagawin niya sa akin kasi meron din po siyang sinalihang paluwagan sa akin. Ang sagot niya lang daw ay, paano naman ako maghuhulog? Sabi kong ganun, bakit mo ako pinipilit na maghulog pa sa paluwagan mo kung ang ibabalik mo lang na sagot sa akin ay, paano naman ako maghuhulog? Kaya hindi na rin po ako naghulog, di na kami nag-usap mula nun. Hindi na kami nire-replyan. Actually, minessage pa namin siya nung 15 nung araw ng sahod kasi namin is 15. Hindi na rin kami sinisin, hindi na kami iba, tinatanggal niya na sa group chat. Kami lang po, pero meron naman pong iba na kinakausap niya. Kaya lang pinapangakuan niya, pero hindi naman po totoo eh. Ano po yung pangako?
Sinasabi niya na magpapasahod na daw siya. Pero bago niya po sabihin yun, una, sinabi niya na wala na daw po siyang ipapasahod. Umiiyak pa po siya noon kasama yung ama niya na nagpapaliwanag na naamna daw sila. Panawagan ng mga biktima na tulungan sila ni Mayor Vico Soto. Ang alkalde nagbitaw na ng salita sa naunang panayam na tutulong sa mga biktima. Sana naman makonsensya ka. May anak ka rin. May pamilya ka rin. Alam mo ang consequence ng ginawa mo. Pinaniwala mo kami. Ang laki ng tiwalang binigay namin sa'yo. Kung alam talaga namin na ganito, una pa lang hindi kami papasok sa gantong sitwasyon. Kasi nangarap lang din kami para sa pamilya namin. Pero pinaasa mo kami. Pinakitaan mo kami ng mga bagay na akala namin hindi namin kayang makamit. Pero pinaasa mo kami kaya ito yung naging bunga sa amin. Sana makonsensya ka kung meron ka pa natitirang konsensya. Sana ibalik mo kahit yung para lang sa pamilya namin, yung hindi na nga kami masyadong naghahabol talaga sa interest kahit yung kapital. Kung talagang gusto mo kaming tulungan, gagawa ka ng action ngayon. Tinulungan mo kami sa una, pero ngayon mas malaki yung binawi mo sa amin. Hindi mo binalik yung pera namin. Maawa ka sa may mga sakit dito na kasama namin, na may pamilya, maraming nasirang kabuhayan. Sana may konsensya ka pa rin na ibalik mo yung pera. Kahit yung kapital na lang. Alam mo na pala, una pa lang na pinapaikot mo lang sa amin yung pera. Bakit naatim mo na paabuti ng mahigit 1 taon? Anong klaseng tao ka? Ang daming nasirang buhay. Nagpakasasa kayo sa pera namin, sa pera ng naming lahat. Miya't maya kayo nagbabakasyon, samantalang kami, tinda kami ng tinda kahit 20 pesos lang yung tinutubo namin. Kayo, pa-Hong Kong kayo, Boracay, kasama yung mga sales associate nyo. Tapos naghuhugas kamay pa sila ngayon. Kung tutuusin, magkano ang komisyon nila? Kada may mabibenta silang slot o yung offer nga kung tawagin. Huwag silang maghugas kamay. Pare-parehas kayo diyang nagpakasasa sa pera namin. Hindi pwedeng si lang sisisihin nyo. Yung mga SA, kung meron kayong kayang i-liquidate, maawa kayo sa mga tao. Kasi Paskong Pasko, ginanito nyo kaming lahat. Napakagrabe ng ginawa nyo. Lahat, parang pinamumukha nyo sa amin, natulungan nyo kami, pero hindi ganun ang nangyari. Natulungan mo kami ng 10 piso. Yung binalik mong problema sa amin, 100. Ganun kalupit, times 10. Kaya kung meron ka talagang natitirang awa sa amin, humarap ka. Ibigay mo yung nararapat para sa amin. Ang amin lang po sana, wala kaming balak sana magreklamo. Maibalik lang po sana kung ano po yung naibigay namin, kahit wala na pong interest. Wala talagang easy money. Sa una ka lang patatakamin, tapos sa huli ikaw na yung anuhin. Ikaw na yung pupuruan lalo na kung nakapag-ano ka pa ng tao. Okay lang sana kung sarili mo lang kasi makakapag-antay naman yung sarili mo. Pero yung iba kasi na may iba-ibang dahilan, lalo na yung mga pambabayad daw sa sa ospital, ganyan. Mga nag-aangad din talaga sila na mabalik agad yung pera. Sana ate, magbigay ka ng statement, lumabas ka po, and sana mabalik po lahat ng pera ng tao, pati po yung nasa downlines namin. Kasi sobrang apektado po lahat, pati po yung mga pamilya ko, anak ko. Kaya sana po ate, lumabas ka po, magbigay ka statement. Sa grupong nakapanayam ng iNews Pasig, papatak ng mahigit 50 million pesos na ang kanilang inaasahang makuha mula sa scammer. Yung capital po is 437,000, with interest po is 765,000. Kapital lang 589,000, with interest 789,000. Ako po, ang capital ko po, 7,314,000. Pag sinama po ang interest, papatak po siya ng 11,430,500 pesos. Sa akin po at dun sa mga nahikayat ko, ang aming capital po ay papalo ng 12 to 13 million at kung may interest po, 20 to 21 million. Sa akin po 760,000 capital po. Abot po siya with interest, abot po siya ng 4 million. Kasi 1 year po siya. 3.4 million po ang kapital ko po. Kahit wag na pong ibalik yung interest or kahit ano na lang pong maibalik, talagang marami na po kami naibenta na gamit namin. 2.6 million. With interest ay 4.9 million. Capital po is more or less 1 million po, and ang with interest po more or less 2M,
Bukod pa po doon yung yung sinalihan namin na paluwagan na hindi na namin nakuha hindi na natapos yung set ng paluwagan, hindi na rin namin nabawi yung mga hulog namin, hindi pa kami sumasahod. Ang capital ko po is 178,000 and yung interest ko is 288,000. Sa akin naman po, ang capital ko po ay 120,000. Pagkasama po yung interest, 187,000. Ako sa kanya 16M. Tapos, sa 16M na yun, 5M yung akin, 11M sa tao. Bukas ang iNews Pasig sa pahayag ng kabilang panig. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.